Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Bago po tayo magsimula, gusto ko lang batiin si Brother Bobet and Sister Juday. Hello po sa inyo. I hope magkita-kita po tayo soon. Pagpalain ka ng ating Panginoon sa lahat ng mga devotions natin ginagawa. I hope malaking tulong po ito sa inyo. Maging sa bawat isa sa atin na nakikinig dito sa ating Daily Devotions. Now, yung ating pong series ngayong linggo ay about God's comfort in times of trouble. Hindi ko po alam kung anong sitwasyon nyo right now. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa inyo. But for sure, God knows. He knows. Sa katotohanan lang, no? Mas alam pa ng Diyos yung sitwasyon mo kaysa sa pagkakaalam mo sa sitwasyon mo. Yung something beautiful about God's knowledge, God's presence. Mas malapit pa si Lord sa iyo kaysa sa sarili mo. Mas kilala ka pa ng Diyos kaysa sa pagkakakilala mo sa sarili mo. Now, God's comfort in times of trouble, kaya yung Diyos natin, siya yung perfect person to comfort us. Why? Because He understands us. He understands us completely. Nakikilala tayo at nauunawaan ng Diyos ang bawat isa sa atin perfectly and completely. Now, yung pag-aaralan po natin ngayong umaga, matatagpuan po sa Psalm 147 verse 3. Ito po ang sinasabi. He heals the brokenhearted and binds up their wounds. Sa Tagalog po, at ang mga pusong wasak ay kanya ring lulunasan. At ang natamo nilang sugat ay bibigyan ng kagalingan. Now, ito pong Psalm 147, something interesting about this. Ito yung mga taong dumanas ng disiplina ng Diyos. Sila yung pinalaya sa sarili nilang bansa, sa bayan ng Israel, dinala sila sa Babylonia, winasak yung templo nila, talagang decimated yung kanilang lugar na pinanggalingan. Tapos pinalaya sila, nandun sila sa Babylon, and then later on, pababalikin na sila. Now, sabi dito, He heals the brokenhearted. Yung mga brokenhearted na mga tao, pinapagaling ng Diyos, nilulunasan ng Diyos. Yung pusong wasak. Ang natamo nilang sugat ay bibigyan ng kagalingan. Yung Diyos natin, pag dinisiplina tayo, lalo na tayong mga anak ng Diyos, no? Pag pinalo ka ng Diyos, huwag mo isiping galit sa iyo ang Diyos or inabandon na ka na ng Diyos. Pag dinisiplina ka ng Diyos, yun ay ang kadahilanan nun dahil siya yung Ama nating nasa langit na nagmamahal sa atin. Kaya nga sabi ng Biblia, no? Ang Diyos natin, isang katunayan na tayo mahal ng Diyos, dinidisiplina niya tayo. God disciplines those whom He loves. Now, sabi po dito sa Psalm 147, 3 and 4, ito yung mga taong nag-undergo sa discipline ng Diyos. Pero ang sabi dito, He heals the brokenhearted and binds up their wounds. Na yung unang katuruan po natin ngayong umaga, it is sweeter to worship God when we are broken. Mas matamis po ang ating pagsamba sa Diyos sa mga panahon tayo'y duguan. Tayo'y dumaranas ng paghinagpis. Kasi po pag yung pagsamba natin sa Panginoon, habang sumasamba tayo sa Panginoon, tayo yung puso talaga natin humble, nagpapakumbaba talaga sa ating Diyos. Yung wala tayong maipagmalaki sa Diyos. And that's the essence of worship. When we worship God, we humble ourselves. We prostrate, fall. Talagang yung mukha natin, nilalagay natin doon sa lupa. Nakasubsob tayo sa harapan ng Diyos. Lord, wala kaming may pagmamalaki. Kaya po yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya yung Diyos na mabuti. Kaya yung Diyos na nagmamahal sa akin, bagamat hindi ako karapat-dapat. So, it is sweeter to worship God when we are broken. Pansinin niyo po yan pag merong matitindi tayong problema. Pag lumapit ka sa Diyos, broken na broken. Lord, wala akong may pagmamalaki sa inyo. Talagang ito po yung status ko, nagpapakumbaba sa inyo. Alam niyo po isang kadahilanan rin kung bakit mas matamis sumamba sa Diyos kung sa panahon tayo ay broken. Kasi po, sa panahon ng ating kahinaan, habang sumasamba tayo sa Diyos, habang tayo nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos, ang nakikita natin yung kapangyarihan niya, yung kaluwalhatian niya, yung kalakasan ng Diyos sa panahon na tayo mahina. Sa panahon na tayo vulnerable, broken, durog, wasak, nakikita natin yung kapangyarihan ng Diyos.
Doon sinasabi ng ating mga bibig sa oras ng pagsamba na, Lord, ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Ikaw lang makakatulong sa akin. Kayo lang, Panginoon, at wala nang iba pa ang maitatanyag sa panahon na ako'y mahina. It is sweeter to worship God when we are broken. Pangalawa po, God has not forgotten us just as He knows the stars by name. Yung Diyos po, hindi nakakalimot sa atin. Kailanman hindi tayo kinalimutan ng Panginoon. Kahit na madalas po tayo ang nakakalimot sa Panginoon. Ganun tayo mga tao, no? Kahit pinakitaan tayo ng kabutihan ng Panginoon, pinagpala tayo, binigay niya kaisa-isang anak niya para sa atin, there are times na tinatalikuran natin siya. Kinakalimutan natin yung kabutihan ng Diyos sa atin at pinipili natin yung landas ng kadiliman. Pero ganun pa man, God has not forgotten us just as He knows the stars by name. Kung paanong kilala niya ang bawat bituin na nasa langit, ay kilala niya rin ang iyong pangalan at hindi kanya kinalimutan. Yan po ang sinasabi dito sa mga salmong ito, bagamat itong mga tao na ito ay talagang nagrebelde sa Diyos, tinalikuran ng Diyos, sumamba sa mga Diyos-Diyosan, at pinalay sila ng Diyos sa kanilang lupain, dinisiplina sila ng Diyos, pero ang sabi dito sa Psalm 147, tingnan po natin yung sumusunod na mga talata. Verse 4, He determines the number of the stars and calls them each by name. Sipin niyo po mabuti. Sabi dito, He heals the brokenhearted and binds up their wounds. And then yung kasunod na verse agad, He determines the number of the stars and calls them each by name. Bakit daw ang Diyos yung nagpapagaling sa atin? Pag tayo ay nanumbalik sa Panginoon, nagsisi na ating mga kasalanan at sinabi natin, Lord, balik ako sa inyo. Mali yung landas na tinahako, babalik ako sa inyo. I surrender myself to you. Huwag kang mag-alala kasi pag bumalik ka sa Panginoon, parang yung isang ama doon sa Biblia, sa prodigal son, no? Malayo pa yung anak tinakbo niya na palapit at niyakap niya. Hindi niya kinalimutan. Tayo rin po, hindi tayo kinalimutan ng Diyos. Kung paanong kilala niya ang bawat bituin sa langit, ganun rin ang iyong pangalan, hindi niya kinalimutan. He determines the number of the stars and calls them each by name. So God has not forgotten us just as He knows the stars by name. And pangatlo po, God heals our brokenness and binds up our wounds. Pag tayo po inanumbalik sa Panginoon, bagamat tayo ay madalas lumalayo sa Panginoon at nag-iiba ng landas, madalas po hindi yung ginagawa natin ay mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Sa mga panahon tayo po yung manumbalik sa Panginoon, tayo yayakapin niya pabalik. At tayo po yung makakaranas ng healing, pagpapagaling sa ating mga paghinagpis, sa ating brokenness, sa ating mga pusong wasak. No? God heals our brokenness and binds up our wounds. So ilan lang po ito sa mga matututunan natin dito sa mga talatang ito, no? And by the way, pag tinignan niyo po itong talata na ito, it's a psalm of praise. Kaya tingnan niyo po, sa umpisa pa lang ng mga talatang ito, sa Psalm 147, nagsimula siya sa praise the Lord. How good it is to sing praises to our God. How pleasant and fitting to praise Him. Nagsimula siya sa pagpupurit, pagpapasalamat, pero alam niyo po yung sumulat nito, broken-hearted, may pusong duguan. Pero yung salmo niya, nagsisimula siya sa pagsamba at pagpupuri at pagkilala sa kabutihan ng Panginoon. And then sabi niya, He heals the broken-hearted and binds up their wounds. He determines the number of the stars and calls them each by name. Ang Panginoon, hindi po tayo kinalimutan. So, ito po, basahin po natin itong salmong ito. Napakaganda po nito. So, isa lang po ito sa mga teachings natin ngayong umaga. No? It is sweeter to worship God when we are broken. And God has not forgotten us just as He knows the stars by name. And God heals our brokenness and binds up our wounds. Mga kapatid, kung tayo po ay may paghinagpis, pagdurusa sa atin pong pagsamba, habang tayo sumasamba sa Panginoon, pinapagaling niya rin tayo. Binibigyan niya tayo ng lunas, ng kagalingan sa ating mga puso, sa ating mga buhay at sa ating mga sitwasyon.
Now, para po sa application, ito po yung una nating application, overcome fears. Labanan po natin, pagtagumpayan po natin ang lahat ng takot, uncertainties, yung future natin, hindi natin alam. The future is dark, uncertain. Sometimes, or most of the times, ganon. Pero pwede nating pagtagumpayan yung mga yon. Fears, uncertainties, and hardships, maging paghihirap. Paano natin mapapagtagumpayan lahat ng yon? Worship. Worship, pagsamba. Overcome hardship with worship. Bakit po? Kasi sa panahon ng ating kahinaan, sa panahon na duguan tayo, sa panahon na mahina tayo, habang sumasamba tayo sa Panginoon, nakikita natin ang kalakasan ng Diyos, yung katalinuhan ng Diyos, yung Diyos na Almighty, walang imposible sa Kanya. So, overcome hardship with worship. Pangalawa po, be persistent in prayer because God never forgets. Magpatuloy po tayo sa pananalangin, patuloy tayong tumawag sa Panginoon, kasi bawat sinasabi natin sa ating panalangin, hindi kinakalimutan ng Diyos. Wala pong nakakalimutan ng Diyos sa ating mga panalangin, sa ating mga hinaing. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesucristo, no, sa Luke, sabi niya, huwag kayong sumuko sa inyong pananalangin. Tapos nagbigay siya ng illustration patungkol sa isang balo na laging kumakatok, ginugulo yung judge, yung hukom. Bigyan mo ako ng hustisya, bigyan mo ako ng hustisya, bigyan mo ako ng hustisya. Yun po yung persistent prayer. Na talagang kinukulit mo yung judge hanggang sa bigyan ka ng hustisya. Sa atin po, kinukulit natin yung gate ng pintuan ng langit, yung gate ng langit. Lord, I need you, I need you, I need you. Huwag po kayong mag-alala. Kasi bawat sinasabi natin sa Panginoon, Lord, kailangan kita, kailangan kita, kailangan kita. Hindi nakakalimutan ng Diyos yon. Be persistent in prayer because God never forgets. And number 3 po, trust that God will heal our brokenness. Wala pong lumapit sa Diyos na hindi nakatanggap ng kagalingan. Wala pong lumapit sa Diyos na hindi nakatanggap ng lunas sa kanilang paghihinagpis sa mga malulupit na kanilang pinagdadaanan. Kaya nararapat lamang na tayong magtiwala na sa Diyos merong kagalingan, merong lunas. Trust that God will heal our brokenness. Mga kapatid, hindi ko po alam yung sitwasyon natin, bawat isa sa ating mga nakikinig, no? Hindi ko alam yung mga hinaing natin, hindi ko alam kung yung mga pinagdadaanan natin. Pero again, God knows what you're going through. Alam ng Diyos yung pinagdadaanan mo. Naiintindihan ka ng Diyos perfectly and completely. You can come to Him. Pwede mo siyang kausapin, pwede mo siyang pagkatiwalaan ng lahat ng nangyayari sa iyo. Lahat ng iyong mga saloobin, lahat ng iyong pinagdadaanan. At sa Kanya po, merong sagot sa ating mga panalangin. Sapagkat ang Diyos natin di nakakalimot sa bawat salita na sinasabi natin sa Kanya sa pamamagitan ng pananalangin. So, trust that God will heal our brokenness. Now, para naman po sa ating mga diskusyon, no? I hope meron po tayong discussion group. Kung wala po kayong kadiskusyon, meron po tayo niyan 8 p.m. from Monday to Saturday, Philippine time, no? 8 p.m. po. Nasa Zoom po yon. So, makikita nyo po yung link right below this video. Pati sa mga Facebook pages natin, makikita nyo po yung link. Pwede po kayong mag-join. Pwede kayong mag-join anytime, pwede kayong mag-out anytime. Depende po sa schedule nyo. Pwede po kayong once a week lang or once a month if you want. Pero marami po doon everyday. Nandun po sila. So ito po yung sa discussion group po natin. Why should we overcome hardship with worship? Bakit pag merong paghihirap, ang sagot natin lagi dyan pagsamba? So why should we overcome hardship with worship? Bakit natin dapat pagtagumpayan ang pagdurusa, paghihirap, mga pagsubok sa pamamagitan ng pagsamba? Para naman po sa ating panalangin, Father, it is indeed sweeter to worship you while facing hardship. Lord, sa mga panahon na may karamdaman ako, ang sarap-sarap sumamba sa inyo. Sa mga panahon na may mga pagsubok na pinagdadaanan, it is indeed sweeter to worship you while facing hardship. Lord, salamat. Kasi sa panahon na mahina ako, nakikita ko yung kalakasan mo.
In my weaknesses, I see your sufficient grace. Lord, thank you. Please enable us to worship despite our difficult situation. Thank you because you comfort us in times of trouble. I praise you because you never forget our prayers. Every prayer matters. Lord, we believe that you hold our future in your hands. Thank you for being here with me. In Jesus' name. Sama po natin ito sa ating mga panalangin at gusto ko po magpasalamat kay Mylen, Sister Mylen. Maraming salamat sa inyong pagsuporta dito sa ating channel. At hello po sa mga Pilipino na nanonood sa atin dito from the continent of Africa. So, yun lamang po. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion. And please, don't forget to share this devotion to your family and friends. See you po tomorrow.